kung ito ang iyong pinagpipilian. Aba, edi i-compare na natin yan. Teka, parang mismatch ang laban na. Kita naman natin sa dimension, 'di ba? Sa kanyang looks, talagang mas malaki, mas bulky itong si Suzuki Access 125. Ito po yung standard version ha. Meron po itong tatlong kulay na available. Meron po yung white, green, and then black. At dito naman po sa Yamaha Mio Gear S na 125, dalawang kulay po available. Meron po itong brown at saka black. Ito po ang napili natin kasi magkadikit po yung kanilang presyo. Kita nyo po, 1,000 pesos lang po ang lamang ng Access 125 na standard. Dito po sa Mio Gear S na 125, ayan po ang kanyang cash price, 84,400 at 85,400 naman po sa Suzuki Access 125. So sa down payment naman po, sa installment, 4,900 sila pareho. At sa 12 months, unahin lang natin itong Access 125. 12 months po, 9,093. Sa 24 months, 5,687. And then sa 3 years or 36 months, 4,552 monthly. At dito naman po sa Mio Gear S125 sa 12 months, 8,586 monthly. Sa 24 months, 5,222. And then sa 3 years po, 4,100 ang kanilang monthly installment. So para makatulong nga po sa inyong pamimili, kung ito pong dalawa ang inyong napupusuan ngayong magpapasko, isa-isahin natin at busisiin po natin yung kanilang mga specs and parts. Sa lighting system po, the same lang sila. Combine po ng LED and then bulb. Sa headlight po, pareho po sila naka-LED. Mas malaki nga lang po ang headlight dito sa Mio Gear S at malapad siya, kita nyo. Then syempre yung kanyang high beam, low beam magkabukod. At dito naman po sa Suzuki Access, mataas din yung level. Ka-level na po ng handlebar yung kanyang headlight. LED rin po mga riders. Nasa mataas na level din po ang turning signals ng Suzuki Access. At dito naman po sa Mio Gear S, medyo mababa pero visible naman. Ayan, bulb din po ang ginamit. Then yung mga emblem nila pareho pong nasa sa pinakadibdib nila. Dito gear ang nakalagay sa Yamaha Mio. At dito naman po sa Suzuki Access yan yung kanyang pong emblem, letter S. At wala pong decals ang Access 125 kundi emblem lang po dito sa side profile na naka-chrome na po siya mga riders. Naka-emboss pa oh. At dito naman po sa Mio Gear S, wala rin po siyang decals, kundi sticker or yung kanyang mga model name, Mio Gear S. And then yung pong logo or emblem ng Yamaha. And then brand na Yamaha dito sa side profile. And then pareho lang po sila naka-mag wheels. Mas malaki nga lang po ang size ng diameter dito sa Mio Gear S. 14 inches po yan, then glossy black. Front tire po, may sukat po ito na 80 by 80 by 14. Tubeless na IRC tire po siya mga riders ha. And then sa braking system po, single disc and single piston caliper dito sa front at telescopic fork na front suspension. At dito naman po sa Suzuki Access 125 ni standard, ganoon din po, glossy black na mag wheels pero size 12 lang po yung kanyang diameter at ang size po ng front tire 90 by 90 by 12 at Maxxis tire po ang brand, tubeless po.
Okay, nandito naman po sa left side yung kanya pong disc sa front brake. Okay, single disc na meron pong single piston caliper and then telescopic fork na front suspension. At lamang naman po sa pairings itong si Suzuki Access dahil metal po ang naka-install dito. Unlike po dito sa Miyugi S, plastic po. Anyway, nasa pag-iingat nyo naman po yan. And then dito naman po sa tail light, LED po sa stoplight tail light at bulb sa turning signals. Dito po sa Access 125 At puro bulb naman po dito sa Miyugi S and tail light at turning signals. And then sa rear suspension, pareho lang po silang naka single sided shock na non-adjustable din po pareho. And then dito po sa Suzuki Access, yan, drum brake pa rin po sa rear brake. At maliit lang po yung kanyang rear tire. Yan, size 10 lang po yung diameter ng mag wheels. And then meron pong sukat ang kanyang rear tire na nasa 90 by 100 by 10. And then 50 ml lang po ang kanyang gear oil capacity. At dito naman po sa Miyugi S 125, drum brake din po sa rear brake. And then size 14 din po yung kanyang mag wheels. At ang size po ng gulong dito sa rear ay nasa 100 by 70 by 14. At 100 ml naman po sa gear oil capacity. And then pareho po silang meron pa ring kickstart. And then sa mga stock na muffler po, dito po sa Suzuki Access, metal po yung kanyang heat guard na naka-chrome. At kakaiba po yung shape ng kanyang muffler. Triangle siya mga riders. And then sa elbow, mahaba po yung metal na heat guard. At dito naman po sa Miyugi S, plastic na heat guard pero bulky siya, malapad din. Then bilog po yung kanyang stock na muffler. At may cover din po yung kanyang elbow na plastic, nakadugsog na po sa kanyang pan cover. Okay, pareho po silang air-cooled sa cooling system. Okay, sa engine oil capacity po ng Miyugi S 125, nasa 800 ml. At nasa 650 ml naman po ang engine oil capacity ng Suzuki Access 125. At nga pala mga riders, same engine specs lang po ang dalawang motorsiklo na to. Pareho po silang 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled sa cooling system, and then fuel injected sa fuel supply system, 125cc displacement, Suzuki Eco Performance sa Access 125, at Blue Core engine technology naman po dito sa Miyugi S. And then sa kanila pong mga upuan, obviously malaki po ang upuan ng Access. Ayan, lapad po niya, oh. Kulay brown. Ayan, malambot din naman yung kanyang foam. Hindi nga lang po malalim yung tabas ng kanyang upuan dito sa rider seat. Almost pantay sila. At dito naman po sa Miyugi S, ayan, makitid lang siya. Pero medyo madulas ng konti yung kanya pong seat cover. Pero parang leather din. Check natin, ha. Ayan, almost the same sila ng lambot ng foam dito sa upuan. Kaya ganun din, halos pantay lang yung kanyang shape dito sa back rider seat. And then sa U-Box, mas malaki po syempre ang Access 125. Meron po itong under seat storage capacity na nasa 24.4 liters. Okay, nandito po yung kanyang side mirror na classic ang dating, malaki na bilog. And then ayan, stainless siya. Hanggang dito sa kanyang stem. Okay, dito naman po sa Miyugi S, walang in-specified na size po ng kanyang U-Box pero obviously maliit lang po ito. Hindi po kakasya dito ang helmet na full face. Siguro yung mga nutshell. At dito naman po pala sa Suzuki Access, nagsukat na po tayo dito ng helmet na full face. Hindi rin po may sara. So pwede po rito siguro yung mga quarter face or half face na helmet. Anyway, pareho naman po yung merong helmet hook para in case na iiwanan natin yung ating mga helmet. And then yung grab bar nila, siyempre mas malaki po ang grab bar at pwedeng gawing sandalan itong sa Suzuki Access. At dito naman po sa Miyugi S, sakto lang sa ating kamay. And then sa fuel tank capacity po, dito sa Miyugi S 125, 4.2 liters po. Malaki lang ng 1 litro po dito sa Suzuki Access 125. Meron po itong fuel tank capacity na 5.3 liters. Pero ang unique po dito,
nasa tail yung kanyang fuel cap. Kaya check natin na pagbubukas po ay tutuunan lang nating maigi. Then, ayun. Nakikita nyo, diba? Unique siya. Nasa puwitan yung kanyang tangke. At pagdating po sa fuel consumption, mas lamang itong si Suzuki Access 125. Meron po siyang 57.3 kilometers per 1 liter. And then sa top speed, sa tingin ko po ha, medyo lalamang itong si Mio Gear S dahil obviously mas gaan po kasi itong si Mio Gear S. Pero syempre kung ang rider naman natin ay magaan din, sigurado panalo sa top speeding talaga. Kaya po nito ang maabot sa 90 to 100 kilometers per hour. At dito naman po sa Suzuki Access 125, kaya rin naman po nito ang 100 kilometers per hour. And then sa power at performance, unahin po natin dito sa Mio Gear S125. Meron po ito maximum power na 9.4 horsepower at 8,000 RPM at 9.6 Nm of torque at 5,500 RPM. And then dito naman po sa Suzuki Access 125, meron po ito maximum power na 8.1 horsepower at 6,500 RPM and maximum torque of 10.2 Nm at 5,000 RPM. And then nasa 105 kilos po ang curb weight itong si Access 125. Meron po siyang ground clearance na nasa 160 mm at 770 mm na seat height. And then magaan naman po ng 10 kilos sa curb weight itong si Yamaha Mio Gear S. Nasa 95 kilos lang po ang kanyang timbang. Meron po siyang 750 mm na seat height and then 135 mm na ground clearance. And sa mga meter panel, combine po ng digital at analog dito po sa Suzuki Access 125. At dito naman po sa Mio Gear S, pure analog po ang kanyang meter panel. Okay, sa switches and button, dito po sa Mio Gear S, high beam, low beam, turning signals, horn. At meron po itong stop and start system. Ayan, yung pong device na pwede tayong makasave ng gasoline in case na na-traffic tayo. Automatic shutdown po yung kanyang engine. Basta naka-activate po yan ha. At kapag i-start lang, isang piga lang po o isang pihit sa throttle, yan, start na siya. And then meron po siyang hazard lamp mga ka-riders. So, on and off. And then electric starter push button. At dito naman po sa mga switches and button ng Suzuki Access 125. Okay, meron po siyang kill switch. And then, yung kanya pong electric starter, push button. Meron din naman po siyang hazard lamp. On and off. At dito po sa kabila, high beam, low beam sign. At isa sa special features po niya, meron po siyang passing light. Then, turning signals, horn. Yung pong kanilang mga charging port, pareho pong nasa left side. Okay, dito po sa Mio Gear S, kita nyo, nasa loob siya ng packet. Ayan. Yun lang, hindi pa siya USB type ready. Bibili pa tayo ng adapter, pero mura lang naman yung mga adapter eh. Bilis makakuha nun. Kaya malalim po yung kanyang packet dito sa left side. At yung kanya pong utility hook, ayan, may lock. Says na po-fold pa siya. Okay, dito po sa ilalim, meron pa siyang additional na utility hook. At dito naman po sa Suzuki Access, dalawa po ang kanyang packet, left and right side. Ayan, pareho pong malalim. Meron po siyang utility hook, hindi nga lang po foldable. Then may extra pa po dito. Nandito po pala yung may lock. Ayan. Aligtaran pala sila. Dito yung may lock sa ilalim ng upuan. And then yung kanya pong charging port. Ayan, USB type ready na. Solo lang ha. Then pareho pong disusi yung kanilang mga ignition system. Ayan, pareho din pong may shutter T-lock. At mas malapad po ang floorboard ng Suzuki Access 125. At dito naman po sa Mio Gear S, medyo sexy siya. Pero tama-tama na rin po ito sa ating mga paa. Sakto na. Nga pala, yung mga pwesto po ng battery dito sa Mio Gear S, nandito po sa loob ng U-box. Ayan, meron po siyang space dito. Ayan. Sa gitna. At dito naman po sa Suzuki Access 125, nandito po ang pwesto sa pinakadibdib. Ayan po sa loob yung kanyang battery. Ito nga pala, sa kanila pong mga side stand, meron po parehong kill switch sensor. At dito naman po sa footrest, ayan, aluminum din po pareho. Ang nagustuhan ko lang dito po sa Mio Gear S, yung sa floorboard, may extension siya. Siya pwede po itong tapakan ng ating mga back rider, di ba? Unlike po dito sa Suzuki Access, kapiraso lang siya. Pero may tapakan naman. So ito, dalawa, pwedeng tumapak ditong, o kaya dito sa baba.
Sige mga riders, hanggang dito na lang. Sana nagkaroon kayo ng idea sa ginawa nating comparison. So kung interesado po kayo sa mga motorsiklo na to, pwede po kayo pumasyal dito sa Unimar Santa Cruz Laguna, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz Laguna. Or i-visit po sila sa kanilang Facebook account na Neymar Santa Cruz. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Makamit ang